Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Iligal na paggawa ng paputok sa Dagupan City, sumabog. Pagtangay ng dalawang menor de edad sa nakaparadang motorsiklo sa Baguio City, nahulikam. Pamamahagi ng tulong sa mga naapekto ng Bagyong Uwan, isinagawa sa Binmalay, Pangasinan. At life-size Belen at giant Christmas tree, pinailawan sa San Jose City, Nueva Ecija. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Sugatan ang 5 katao sa pagsabog ng iligal na paggawa ng paputok sa Dagupan City. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, kanina ay nagsagawa ng in-depth investigation ang mga kawani ng explosive unit ng Dagupan City Police Office at batay sa kanilang investigasyon ay umaabot sa humigit kumulang 225 square meters ang kabuuang lawak nitong nangyaring pagsabog. Sa video na ibinahagi ng ilang netizen, makikita ang makapal na usok. Ang usok pala na ito mula sa pagsabog ng isang iligal na pagawaan ng mga paputok sa barangay Tabang, Dagupan City mag-aalas 4 ng hapon kahapon. Ayon sa isang residente na malapit sa pinangyarihan ng insidente, nagpapahinga raw siya sa kanilang bahay nang magulantang sa magkakasunod na malakas na pagsabog. Parang bulkan na sumabog, napakataas yung ano. Oo, lakas. Ang lakas ng lindol, nakahiga ako. Sa lakas ng impact o blast wave, nagkandasira ang mga bintana at ilang kagamitan ng ilang kabahayan na malapit sa sumabog na pagawaan ng paputok. Mabilis na rumisponde ang mga otoridad. Tumagal ang sunog ng 1 oras. Accordingly, nagte-testing po sila. Nung nag-testing sila is walang roof yung makeshift na pagawaan tolda lang. May mga nakakalat na black powder doon na tamaan ng baga. Based sa report natin is nasa 4 na mga bahay yung nagtamo ng damage. Mistulang binagsakan ng bomba ang lugar na kinatatayuan ko ngayon. Ayon sa mga nakausap natin na otoridad, dito sa lugar na ito yung mismong pagawaan at imbakan ng mga paputok. Hindi raw alam ng mga residente na may pagawaan ng paputok sa lugar. Bahagi raw ng isang compound ang pagawaan ng paputok at mga border daw ang karamihan na naninirahan sa lugar. 5 ang naiulat na nasugatan sa insidente, kabilang ang isang individual na nasa ospital at nasa critical na kondisyon. Initially po 3 yung tinakbo sa ospital, pero after 2 hours, may 2 pa na matanda na tinakbo sa ospital kasi nasabugan siya ng mga bubog. Sinusubukan ng GMA Regional TV One North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang may-ari ng pagawaan ng paputok. Kailangan malayo po yung site na pinaggagawan natin ng paputok sa any structure, especially po yung mga bahay. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Chris, ayon sa City Director ng DCPO ay patuloy pa rin nilang inaalam ang mga impormasyon patungkol sa operator nitong iligal na pagawaan ng paputok na base sa inisyal nilang pagsisiyasat ay napag-alaman nga nila na dayo rin lang pala dito sa nasabing barangay. Inaalam din nila kung gaano na nga ba katagal na nag-ooperate itong nasabing pagawaan. Dagdag naman ng BFP Dagupan City sa mga nagbabalak o kaya may pagawaan na ng paputok ay unahin muna nilang i-secure ang permit sa pagpapalakad o pagpapatakbo ng mga ito. Tiyakin din nila na sumusunod sa safety measures at safety standards itong buong pagawaan nang sa ganun ay hindi na maulit pa yung ganitong mga pangyayari. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Sa kuha naman ng CCTV footage na ito, madaling araw noong November 13, makikita ang 2 lalaking nakasuot ng hoodie sa loob ng isang garahe. Maya-maya pa inilabas ang isang motorsiklo na nakaparada roon at saka tuluyang tinangay. Ayon sa may-ari ng paupahang bahay, pagmamay-ari ito ng isa sa kanyang mga tenant at inakalang ginamit ng may-ari papuntang trabaho.
Pero nung i-check ang CCTV footage, nagulat sila nang mapag-alamang tinangay ito ng mga kawatan. Agad na inireport ang insidente sa pulisya at sa backtracking sa mga CCTV footage, natuntun ang 2 menor de edad sa Suello Village. Nahuli ang isa pero nakatakas ang isa pa. Nabawi naman ang motorsiklo. Hindi na nagsampa ng kaso ang may-ari ng sasakyan kontra sa mga kawatan. Ilang kabahayan sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan, mag-iisang buwan na raw na nakararanas ng pambabato. Ang detalye sa report ni CJ Torida. October 28 daw nang unang maidala ang insidente ng pambabato sa ilang kabahayan sa Sitio Riverside, Barangay Embarcadero, Mangaldan, Pangasinan. Simula noon hanggang ngayon, halos gabi-gabi na raw na nararanasan ang pambabato sa mga bubong ng bahay roon. Sa laki raw ng mga bato, nabutasan pa ang bubong ng bahay ni Aling Venus. Ay, gabi-gabi sir, piniperwisyo ako. Yung mga anak ko nga, hindi na nga makatulog. Nagsisigawan na tuwing may bato. November 10, nang maagtuhan umano ng ilang residente ang ilang kalalakihan na responsable sa pambabato. Dinala sila sa barangay at sa himpilan ng pulisya. Umamin daw ang isa sa mga suspect. Punteriya raw nilang batuhin ang bahay ng isang residenteng nagngangalang Ami Pasilyao. Bakit anong init ng ulo mo at bakit binabato mo ang bahay, ang bubong ni Mariime? Yun ang sabi ni sir. Ang sabi niya, kaaway daw niya ako. Lahat kami dito nababato. Pero ang pinagbibintangan yung mga pamangkin ko at saka yung living partner ng kapatid ko, sila yung dinidiin. Ayon pa sa kaanak, hindi na umuuwi sa kanila ang kanyang pamangkin at bayaw na itinuturong ng babato. Pero nakapagtataka raw na may mga insidente pa rin ng pambabato sa lugar hanggang ngayon. Halos gabi-gabi yan. Opo, hanggang ngayon pa. Kahit wala na yung kondon, yung suspect nila at saka yung talagang nahuling inamin niya yung kasalanan niya, wala na doon. Mayroon pa lang babato. Ayon pa sa punong barangay, iniikutan nila ang Sitio Riverside at pinagpuputol ang mga damo at puno ng saging kung saan nagtatago umano ang mga suspect kapag nambabato. In-endorse po namin sila sa barangay, sir. Pagkatapos po namin kausapin sila dito sa station. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Sandamakmak na mga sanga ng puno at troso ang naipon sa Ambuklaw Dam dahil sa epekto ng bagyong Uwan. Ayon sa mga otoridad, inanod yan mula sa Agdo River kasunod ng bagyo. Nagsasagawa na ng cleanup drive ang mga opisyal ng barangay at volunteers. Naglagay na rin ng lubid para harangan ang mga debris at mapigilan ang pagkalat nito. Ayon sa isang barangay kagawad, ito ang unang beses na ganyan karaming debris ang inanod sa Ambuklaw Dam matapos ang bagyo. Delikado raw ito sa spillway ng dam. Mga silid-aralan sa Calasiao Comprehensive National High School na naapekto ng bagyong Uwan, pinapagamit na sa mga estudyante. Sudan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Tapos ng clearing operation sa mga punong natumba sa ilang gusali ng Calasiao Comprehensive National High School sa Calasiao, Pangasinan. Mga nabuwal na puno ng kasagsagan ng bagyong Uwan. Nasira man ang bubong, hindi naman daw nadamay ang kisame, kaya tuloy pa rin ang klase ng mga estudyante. Partikular na gumagamit sa mga ito ang ilang grade 7 at grade 8 students. Opo, pwede pa po. Kasi anyway, wala po namang ulan ngayon. So far, pwede pa po. Tiniyak ng pamunuan ng paaralan ang kaligtasan ng mga estudyanteng gumagamit sa mga silid-aralan. Kung sakali raw na umulan at tumulo ang tubig sa loob ng silid-aralan, ililipat sa ibang gusali ang mga estudyante. Pag umulan, meron naman kaming paglilipatan. It's the library at yung isa sa Golden Dream building. Sa ngayon, wala raw sapat na pondo ang paaralan na pampaayos sa nasirang bubong. Pero may mga nakakausap na raw na grupo ang pamuno ng paaralan na maaaring tumulong sa rehabilitasyon. As of this point, hindi namin pwedeng magamit yung MOOE for the third quarter kasi hindi siya enough. Hindi siya enough. Kasi parang major repair na kasi ang mangyayari. Kasi kung makikita nyo yung bubong, masyado na siyang luma. Tuloy-tuloy rin ang monitoring at inspeksyon ng pamuno ng paaralan sa iba pang mga silid-aralan para makita ang kondisyon ng mga ito matapos sa nagdaang bagyo. Kasama si Jean Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Beep, beep, beep mga motorista! Humabol na sa pagpapakarga ngayong araw dahil big time ang taas presyo sa ilang produktong petrolyo bukas.
Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 1 peso and 20 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina at diesel. Wala namang pagbabago sa presyo ng kerosene dahil sa umiiral na price freeze. Ika-7 linggong magkakasunod na taas presyo na yan para sa gasolina, habang ika-4 na linggo naman para sa diesel. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Lalaking namemeke umano ng mga government ID at iba pang dokumento timbog sa entrapment operation ng Pangasinan Highway Patrol Team sa Dagupan City. Narito ang exclusive report. Timbog sa entrapment operation ang 62 anyos na lalaki matapos maaktuhan ng mga otoridad na nagbebenta ng mga pekeng dokumento sa Burgos Extension Road, Dagupan City hapon noong Biyernes. Ang transaksyon isinagawa mismo sa printing shop ng sospek kung saan nagpanggap na kliyente ang isang pulis na umorder ng pekeng driver's license. Ayon sa Pangasinan Highway Patrol Team na nanguna sa operasyon, marami na raw silang natatanggap na reklamo hinggil sa iligal na kalakalan ng sospek. Kaya nagsagawa ng test buy ang otoridad. Tumangging humarap sa kamera ang sospek, hindi na rin siya nagpaunlak ng panayam. Pero base sa pahayag niya sa otoridad, 2 taon na niyang ginagawa ang pamimeke ng mga driver's license, ORCR, VII permit at iba pang government documents. Malamang nagsisinungaling din siya kasi ang pagkakasabi niya 2 taon lang daw yung operation niya, pero duda kami kasi may impormasyon kami marami nang nakakakuha sa kanya ng mga ganito. Maharap sa kaukulang kaso ang sospek. Falsification of public documents by a private individual. May kaukulang pagkakakulong din ito, kung di ako nagkakamali, 6 na taon may gate at saka may fine. Nagbabala ang pulisya sa publiko na huwag basta-bastang magpagawa ng mga government documents sa mga pribadong individual dahil lubos itong ipinagbabawal ng batas. Mas mabuting pumunta na lang mismo sa mga lehitimong tanggapan ng gobyerno at doon magproseso ng mga kailangan na dokumento. Kasama si Ron Tañedo, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Nasawi ang 53 anyos na barangay kagawad ng maaksidente sa National Highway na bahagi ng barangay Ngarag, Cabagan, Isabela, pasado alas 4 ng hapon kahapon. Minamaneho ng biktima ang isang kolong-kolong na gamit ng barangay sa kanilang pag-iikot nang makasalpukan ng isang tricycle. Nasakop umano ng kolong-kolong ang linya ng tricycle. Sugatan din ang tricycle driver at kanyang pasahero na dinala sa ospital. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuna ng pahayag ang kaanak ng biktima at iba pang sangkot sa aksidente. Pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyong Uwan isinagawa sa Binmalay, Pangasinan. Narito ang report. Mangiyak-ngiyak si Aling Elizabeth habang minamasdan ang sinapit ng kanilang bahay matapos manalasa ang nagdaang bagyong Uwan. Isa ang bahay ni Aling Elizabeth sa mga nasira noong tumamang storm surge sa kanilang lugar sa barangay Sabangan, Binmalay, Pangasinan. Mabuti na lang daw at nakalikas sila bago tangayin ng alon at sirain ng malakas na hangin ng kanilang bahay at lahat ng kanilang ari-arian. Unti-unti pong babangon sa tulong ng mga nagbibigay po. Pero ang kuya ko po wala pong mga asahan po talaga. Isa si Aling Elizabeth sa nabigyan ng tulong mula sa gobyerno ngayong araw. Pinangunahan ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo kasamang ilang cabinet secretaries ang pamamahagi ng tulong. Malaking tulong ito sa mga residenteng hanggang ngayon ay hirap pa rin makabangon mula sa pananalasa ng bagyo. Masaya po kami kasi nakatulong po siya sa bayan po. Binisita rin ng mga opisyal ang ilang eskwelahan sa lugar at mga kabahayan na lubos na naapektuhan ng bagyo. Namahagi rin ng libreng mga gamot at medical check-up ang Center for Health Development o CHD Region 1. May medical mission din kami, may 10 kaming doktor, 10 nurses at naglagay po sila ng pharmacy para sa mga gamot. Kabuwang 6,097 na individual sa Binmalay, Pangasinan ang nabigyan ng tulong ngayong araw. Bukod sa cash assistance, nabigyan din ng food packs at iba pang pangangailangan ng mga beneficiary.
Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kinilala bilang Most Outstanding Citizen of Malabon si GMA Network Incorporated Chairman Attorney Felipe Algozon dahil sa kanyang mga hindi matatawarang ambag sa lungsod. Naritong report. Kinilala ng Malabon ang mga natatanging individual na nag-ambag sa pag-unlad at nagbigay ng karangalan sa lungsod. Tumanggap ng Malabon Medal Badge Lifetime Award bilang Most Outstanding Citizen of Malabon si GMA Network Incorporated Chairman Attorney Felipe Algozon. Para kay Attorney Gozon, isa raw malaking karangalan ang natanggap niyang pagkilala. Sa kanyang talumpati, sinariwan ni Attorney Gozon ang kanyang kabataan. At kahit hindi na raw siya nakatira sa Malabon, nananatili niya ang kanyang puso para sa lungsod. Dahil ang team, parangal sa mga nakaraan, o gunitain natin ang nakaraan, I would like to say that I am proud that I studied in Malabon Elementary School during my primary grades. That was a very, very long time ago. That I learned how to swim in Malabon River when it was not yet polluted. And that I spent my early formative years in Malabon. Kasama niya sa pagtanggap ng parangal ang kanyang mga kapatid na sina Carolina Gozon Jimenez, pati si Florencia Gozon Tariela na nauna ng ginawaran ng Dangal ng Malabon Award. Ayon sa Kasama Incorporated na nag-organisa ng events, kinilala sa Attorney Gozon dahil sa kanyang matatag na paninindigan sa katotohanan at pagsusulong ng responsableng pamamahayag sa pamamagitan ng pamumuno sa GMA Network Incorporated. Pinarangalan din sina Senator Loren Legarda, BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, dating Senate President Juan Ponce Enrile at iba pang personalidad mula sa sining, akademya, negosyo at serbisyo publiko. Ito pong pagbibigay ng ating gintong parangal ay hindi lamang po para sa kanila, kundi para sa bawat Malabuenyong nangangarap, nagbibigay ng masigasig na pagmamalasakit at karunungan, kagalingan. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, nag-umpisa na ang Big Time Pamaskong Handog na Proof of Purchase promo ng GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. Mamimili o sari-sari store owners pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng malalaking papremyo ngayong Pasko. Over 7 million pesos ang ipamibigay, kabilang na ang 4 na may chance na manalo ng tig 1 million pesos para sa lucky mamimili at sari-sari store owners sa Grand Draw. Abangan ang masuswerteng mananalo ng pangkabuhayan package worth of 50,000 pesos. Bukod sa maaaring manalo ng 1,000 pesos daily at 7,500 pesos weekly cash prizes mula simula hanggang sa Grand Draw. Isa ring dapat abangan at pakinggan ay ang jingle ng network promo na inawit at kinanta ng The Clash 2025 Big Winner na si Jong Madaliday. Ang official sending of entries ay nagsimula na noong October 18 at magtatagal hanggang December 26, 2025. Bukod sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations, pwede na rin maghulog ng entries sa selected outlets ng Pure Gold nationwide. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page at microsite ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
3.4 billion pesos na halaga ng hinihinalang shabu nasamsam mula sa isang high-value individual sa Dinalupihan, Bataan. Tutukan sa report. Arestado ang dalawang high-value drug personality sa bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Mabini proper, Dinalupihan, Bataan umaga kahapon. Kinilala ang mga suspect sa alias Nai, 43 anyos at alias Abdul, edad 32. Nagkuha sa operasyon ng tinatayang 500 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos. Mahaharap sa kaukulang kaso ang dalawa na wala pang pahayag. Arestado ang magkapatid sa bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Pula, Talavera, Nueva Ecija noong Miyerkules. Ayon sa otoridad, kabilang sa listahan ng mga high-value individual ng PNP, ang magkapatid na suspect na edad 46 at 38. Bukod sa umano'y pagtutulak, gumagamit din daw ng illegal na droga ang mga suspect. Itong mga suspect natin na huli sa bypass ay matagal na pong nasa watchlist po ng Talavera Municipal Police Station. Sa kabuuan, 11 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu ang nakuha sa mga suspect. Nagkakahalaga ito ng mahigit kalahating milyong piso. Nagka-recover din ang mga otoridad ng drug paraphernalia. Nanghaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022 ang mga suspect. Nakuha niya lang po ako yung gumagamit ng barkada po. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ilang empleyado ng gobyerno nakatanggap na ng kanilang bonus at cash gift. Tunghayan sa report. Mga kapuso, isa ka rin ba sa mga makatatanggap o nakatanggap na ng bonus ngayong buwan? Sana all! Noong Biyernes, year-end bonus plus Christmas cash gift ang natanggap ng ilan sa mga government employee. At dahil tiba-tibang bonus, nariyan din ang banta ng digital scams na maaaring matanggap sa accounts at text messages. Ingat daw rito, ayon sa isang empleyado ng gobyerno na nabiktima na ng online scam. Nawalan daw siya ng 2,000 pesos na pera dahil dito. Pag hindi po naka-registered yung number, huwag na lang pong sagutin. Then, pag may mga links, then tumatawag from bank or any government con na hindi naman siya verified, huwag na lang po sigurong entertain. Ngayon, hindi lang doble kundi tripleng pag-iingat na ang ginagawa ni Gerard para hindi muling maisahan ng mga online kawatan. Ito rin ang paulit-ulit na paalala ng National Telecommunications Commission, partikular sa mga gumagamit ng online banking at e-wallets. Sa kasalukuyan, bumaba raw ang bilang ng mga kasong natatanggap ng NTC Region 1 patungkol sa mga digital scam. Pero it could mean na hindi lang po sila nakakapag-report sa amin, dumidiretso sila sa NTC website or binablock na po nila by themselves. Paalala ng NTC sa publiko. Better po na tayo na po mismo pumunta sa website at hindi po natin i-click yung link na sinesend nila sa messages. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga kapuso, wala pong binabantayang sama ng panahon pero posibleng ulanin pa rin ang ilang lugar dahil sa umiiral na weather system sa bansa. Isa na dyan ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ na nakakaapekto sa Mindanao at Palawan. Northeast Monsoon o amihan naman ang umiiral sa Northern Luzon habang Easterlies ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, maulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, lalo na sa Isabela, Quirino at Aurora. Kaya maging alerto po sa banta ng flash flood at mga landslide. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Sparkle Stars stand out sa Sparkle 30, the 30th Anniversary Celebration Concert nitong Sabado. Silipin sa report. Stand out ang Sparkle artist sa Sparkle 30, the 30th Anniversary Celebration Concert itong Sabado. Nag-ala Taylor Swift sa kanyang production number si Kapuso primetime princess Barbie Forteza. Nagpakilig naman si Asia's multimedia star Alden Richards sa kanyang song number. All out din ang performance ni Reyna Michelle D. Nagpahanga rin sa Asia's Limitless star at The Voice Kids coach Julian San Jose sa kanyang performance.
Hataw naman si Miguel Tan Felix sa dance production niya. Naging powerful ang song and dance performance ni star of the new gen Jillian Ward. Good vibes ang hatid ni na comedy concert queen Ay de las Alas, Bubay at iba pang sparkle comedians. Hindi rin nagpahuli ang Kapuso housemates, pati na ang Maka at Sangre stars sa kani-kanilang production numbers. Spotted din ang iba pang sparkle artists sa event. Sulit naman ito para sa fans na nag-abang sa venue ng ilang oras. Present din sa event sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo na may pa-mini birthday celebrations. Nilaunch din ng Sparkle ang isang campaign na inspired ng namayapang Sparkle artist na si Emma Natienza. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Life-size Belen at giant Christmas tree pinailawan sa San Jose City, Nueva Ecija. Tunghayan sa report. Nagliwanag ang nasa 1 ektaryang paligid ng Nueva Ecija 2nd Congressional District Office sa San Jose City nang pailawan ang life-size Belen at giant Christmas tree nitong Sabado ng gabi. Sabay-sabay na nag-countdown ang mga dumalo. Ilang saglit pa, nagningning ang mga makukulay na ilaw at nagagandahang disenyong pampasko na sinabayan pa ng fireworks display. Naghatid ito ng kasiyahan sa mga bata at kanilang magulang. Sa kabila ng mga nagdaang kalamidad, ay nagkaroon pa rin ng lugar na mapapasyalan at makapagbanding ang bawat pamilya kung saan mararamdaman ang diwa ng Kapaskuhan. Ayos naman po, maganda. Masaya mga bata. Maganda, super ganda. Bukod sa nagagandahang pailaw, may libreng palabas din para sa mga chikiting. May night market din kung saan pwedeng bumili ng iba't ibang klase ng pagkain. Bukod sa pagbibigay ng kasiyahan sa mga residente at bisita, malaking tulong din daw ito sa mga residenteng naghahanap buhay sa lungsod. Mga pailaw at may mga food bazaar, may sari-saring tindahan dyan na makakatulong din na magbigay sa maliliit nating mga nagdinegosyo o gustong kumita. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Mga kapuso, 38 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.